manatiling nakatuntong sa lupa, ibigay ang lahat na papuri sa Diyos, at manatiling nakakabit sa Kanya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Monday, May 4, 2026, ng ikalimang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa serbisyo ninyo, may dalawang sitwasyon na laging dumarating. May mga araw na mahirap, pagod, delikado, walang recognition. May mga araw naman na maayos. Tagumpay ang misyon, may papuri, may achievement. Pero pareho silang may panganib. Sa hirap, pwedeng mawalan ka ng loob. Sa tagumpay, pwedeng makalimutan mo ang Diyos. Kaya ang paalala sa atin, sa ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito, ay sa hirap man o sa tagumpay, manatiling grounded sa Diyos. Sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 14, verses 5 to 18, si Pablo at Bernabe ay gumawa ng himala. Gumaling ang isang pilay. Ano ang ginawa ng mga tao? Hinangaan sila. Inakala silang Diyos. Gusto silang sambahin. Kung tutuusin, madaling tanggapin ang papuri. Ngunit hindi yung ginawa ni na Pablo at Bernabe. Pinigilan nila ang mga tao. Tinama nila ang maling akala. Sinabi nila, tao lang kami tulad ninyo. At ibinalik nila ang lahat na papuri sa Diyos. Kaya ito ay paalala sa atin. Kapag successful ang operasyon, kapag napuri ang trabaho, kapag may recognition, huwag mong angkinin ang lahat. Dahil ang tagumpay ay hindi lang galing sa kakayahan mo. Biyaya rin ito ng Diyos. Sa ating Ebanghelyo, mula sa Ebanghelyo ni San Juan, chapter 14, verses 21 to 26, sabi ni Jesus, ang umiibig sa akin ay tumupad sa aking salita. Mananahan kami sa Kanya. At ipinangako niya ang Espiritu Santo, tagapagturo, tagapagpaalala, tagagabay. Para sa inyo sa serbisyo, sa bawat operasyon, kailangan ng gabay. Sa bawat desisyon, kailangan ng tamang isip. Sa bawat panganib, kailangan ng lakas. Hindi sapat ang training lang. Kailangan mo ang Diyos. Dahil ang tunay na lakas ay galing sa pagiging konektado sa Diyos. Ngunit minsan, kapag mahirap ang sitwasyon, napapagod ka, nai-stress ka, nawawalan ka ng gana. Kapag maayos naman, napupuri ka, nakakaramdam ka ng kumpiyansa, minsan umaangat ang ego. Parehong delikado. Kaya ang paalala, sa hirap, manatiling tapat. Sa tagumpay, manatiling mapagpakumbaba. Sa lahat, manatiling nakakabit sa Diyos. Kung ikaw ay sundalo o nasa serbisyo, huwag lang umasa sa lakas ng katawan. Umasa ka sa Diyos. Kung ikaw ay pinuno, huwag lang sa sarili mong galing. Humingi ka ng gabay sa Diyos. Kung ikaw ay lingkod bayan, tandaan mo, ang serbisyo ay hindi lang trabaho. Ang tunay na panganib ay hindi ang pagkatalo, kundi ang pagkalimot sa Diyos. Dahil kapag nakalimutan mo ang Diyos, ang tagumpay ay nagiging yabang. Ang lakas, nagiging abusado. Ang biyaya, nagiging dahilan ng paglayo sa Diyos. At unti-unti, nawawala ang direksyon. Nawawala ang disiplina. Nawawala ang tunay na lakas. Kaya huwag mong angkinin ang papuri. Ibalik mo sa Diyos. Huwag kang umasa lang sa sarili. Manatiling nakakabit sa Kanya. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, panatilihin mo kaming mapagpakumbaba sa tagumpay at matatag sa hirap. Tulungan mong maalala ng aming mga sundalo at lahat na nasa serbisyo na ang lahat ng kanilang kakayahan ay galing sa iyo. Samahan mo sila sa bawat tungkulin at panatilihin silang nakakabit sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen
at sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.